O Zamis City o Misamis Occidental ug Stern nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta maayong adlaw? Nobyembre 17, 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Zamis Today. City Nutrition Office naghatag sa pinakabag-ong updates o kalambuan para sa Asenso o Zamis. Boxing champ GC Little Giant Espinas gihatagan og pasidungog sa Asenso o Zamis Administration. 56 ka mga kabataang chess player mitapok sa dakbayan alang sa Batang Pinoy Chess Henyo. 55 ka barangay nutrition scholar sa Ozamis City mitambong sa 8th Regional BNS Conference sa Camiguin. Ozamis rice farmers makadawat og 7,000 nga ayuda. Pris Kusina Reserva Suites formal nang giablihan, naghatag dakong oportunidad sa panganabuhi sa komunidad. Asenso Zamis Free Hospitalization Program gisulbad ang pinansyal nga problema sa hospital bill sa usa ka legal guardian. Dazil Modikson, ani ang detalye sa Zamis Today. City Nutrition Office naghatag sa pinakabagong updates ug kalambuan para sa Asenso Zamis. Ang good news nining report. Sa padayon nga pagpaabot ngadto sa katawhang usamisnon ug sa publiko sa kinatibukan ikabahin sa makalihukan ug mga kalambuan sa pagpauswag sa nutrisyon sa dakbayan, mipagawas og update ang City Nutrition Office ubos sa pagpanguna ni City Nutrition Action Officer kon CNAO Lelita G. Navarez, pinaagi ni Barangay Nutrition Officer Rodrigo Silada. Kini kalabot sa mga kalihukan sa ilang buhatan atul sa flag raising ceremony sa City Hall grounds adlong Lunes, Nobyembre 17, 2025. Kabahin sa mas lapad nga tinguha sa kanunay nga pag-asenso sa dakbayan ubos sa liderato ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, gipadayag ni Mr. Celada ang pagpatuman sa mandato alang sa pagplano, pagpatuman, pagmonitor ug pag-evaluate sa nutrition programs sa 51 ka mga barangay sa syudad. Suporta ug mentorship sa 65 ka mga barangay nutrition scholars ug 154 ka mga breastfeeding angels o mother leaders. Our mandate is to assess in planning, implementing, monitoring, and evaluating the city's nutrition program. We provide technical assistance to the 51 barangay nutrition committees and supervise and mentor the 65 barangay nutrition scholars and the 154 breastfeeding angels, mother leaders deployed in all barangays in Ozamis City. We express our heartfelt gratitude to Mayor Sam Norman Fuentes, Vice Mayor Simplicia Neri, City Councilors, particularly in our Committee on Health Chair, Ma'am Kat Lim, and the City Administrator, Ma'am Roteza Juano, for their unwavering support to the city's nutrition program. Lagi pusab niini mao ang mga major accomplishments sa City Nutrition Office. Malampuson nga Nutrition Month celebration sa milabay nga bulan sa Hulyo ngadto sa Agosto. Malampusong pagpahigayon sa Nutri Cooking Contest, kolaborasyon sa SK alang sa poster slogan making contest, kolaborasyon sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO para sa Nutri Jingle Contest, o kolaborasyon sa City Agriculture's Office para sa launching sa communal ug household garden contest. Number 1, successful celebration of the Nutrition Month last July to August, wherein we spearheaded the Nutri Cooking Contest and collaborated with the Sangguniang Kabataan for the poster slogan making contest, with CSWDO for the Nutri Jingle Contest, and with the Office of the City Agriculturist
for the launching of the communal and household garden contest. Nahuman usab ang preliminary evaluation sa hapag sa barangay o Garden of Go, Grow and Glow kon G4 diin gisugdan ang evaluation gikan Oktubre 23 hangtod Nobyembre 5 ug ang final evaluation ipaygayon sa umaabot nga Nobyembre 18 ngadto 28. Ang evaluation team naglangkob sa City Agriculturist Office, City Nutrition Office, Liga ng mga Barangay, Department of the Interior and Local Government kun DILG ug Bureau of Plant Industry. Ang awarding ipaygayon sa bulan sa Disyembre nga dunay dagkong mga papremyo alang sa communal ug household winners. Ang maong garden contest nagdasig sa mga barangay ug sa mga panimalay sa pagpananom ug pagkaon nga makapalig-on ug makapahimsog sa kalakang aron mapalig-on ang food security sa dakbayan. We are done with the preliminary evaluation of the hapag sa barangay, communal garden, and the Garden of Go, Grow and Glow or G4 for household category last October 23 to November 5. The second and final evaluation will be on November 18 to 28. Evaluators comprise of the representatives from the Office of the City Agriculturist, City Nutrition, Liga ng mga Barangay, DILG, and Bureau of Plant Industry. Awarding will be in December. For cash awards, communal garden, first prize is 30,000, second is 25,000, third 20,000, and 3,000 each for consolation prizes. Household category, first place is 10,000, second 8,000, and third is 6,000. The garden contest aims to inspire and empower barangays and households to establish thriving vegetable gardens, fostering food security and promoting health living. By growing their own nutritious food, families can enjoy fresh produce, improve their overall well-being, and build resilience against hunger and malnutrition. Together, let's cultivate a healthier, more sustainable community, one garden at a time. Department of Science and Technology kun DOST, Pinoy Trainings, diin, gipasiugdahan sa Barangay Nutrition Committees, kauban ang City Health Office ug City Agriculturist. Nutrition Education sa 355 ka mga buntis, lactating mothers, underweight preschool mothers, caregivers, breastfeeding angels ug bagong BHWs kun barangay health workers. Ug mitabang sa komunidad sa paghimo ug mas himsog gusto ng mga lifestyle choices. Those Pinoy trainings initiated by the Barangay Nutrition Committees, the City Nutrition, in collaboration of the City Health Office and the Office of the City Agriculturist, has formed a dynamic team of resource persons pooling their expertise to deliver impactful nutrition education, empowering in communities to make informed choices and adopt healthier lifestyles. Today, we are able to provide nutrition education to 355 pregnant women, lactating mothers, mothers with underweight, preschool children, mothers and caregivers of 6 to 35 months children, breastfeeding angels, and the new BHWs. Gipahibalo sa ni Mr. Salada nga ang milestone nga nakuha nila CNAO Lilita Navarez ug City Nutrition Program Coordinator kan CNPC Alexander Atuon nga nakakabot sa TESDA NC2 certification alang sa Community Nutrition Services. We are thrilled to share that CNAO Lilita Navarez and CNPC Alexander Atuon had achieved a remarkable milestone as part of the first batch of the TESDA NC2 holder in Community Nutrition Services or CNS. Notably, they are among the select few in Region 10 with only 16 CNS NC2 holders and a proud representation of the Misamis Occidental with only 3 CNS NC2 holders. These achievements set as a shining example of our team, and we are eager to replicate this success to our CNPCs and Barangay Nutrition Scholars who will be pursuing their CNS NC2 certification in the coming year.
Ang mga updates na ipadayag ni Mr. Rodrigo Zilada, isip representante sa City Nutrition Office, na ipakita sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa paghimog mas himsog, mas masustansya ug mas malambuon nga dakbayan ubos sa pagpanguna sa kanunay Ascenso Ozames administration ni Mayor Sam Norman Gia Fuentes. Boxing champion Jessie Lil Giant Espinas giatagan og pasidungog sa Ascenso Ozames administration. May report si Angela Kirante. Usa ka dakong garbo sa dakbayan sa Ozames ang usa ka Ozamesnon nga nag-anam-anam na og tukod sa iyang pangalan sa larangan sa boxing nga mao si Jessie Little Giant Oliveros Espinas. Nakabot niya ang mga major titles nga International Boxing Federation kun IBF, Asia Flyweight Champion ug World Boxing Council kun WBC Asia Champion. Tungod sa iyang kalampusan, ang syudad ubos sa Ascenso Ozames Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa sangguniang panlungsod ang mitunol og pasidungog ug pag-ila kang Espinas pinaagi sa Resolusyon number 432/2025 o a resolution commending Jessie Little Giant Oliveros Espinas International Boxing Federation kun IBF, Asia Flyweight Champion, World Boxing Council kun WBC Asia Champion for bringing honor and pride to Ozames City and to the Philippines, and for inspiring aspiring boxers to work hard and give their best in pursuit of excellence and championship. Gipahigayon ang paghatag ni ini nga komendasyon atol sa flag raising ceremony sa LGU Ozames adlang Lunes, Nobyembre 17, 2025 sa May City Hall grounds. Commending Jessie Little Giant Oliveros Espinas, International Boxing Federation, IBF Asia Flyweight Champion, World Boxing Council, WBC Asia Champion for bringing honor and pride to Ozames City and to the Philippines, and for inspiring aspiring boxers to work hard and give their best in pursuit of excellence and championship. Sa personal nga interview kang Little Giant, nahibalaan nga siya usa ka lumad nga Ozamesnon, 32 anyos ang panuigon, minyo og lumulupyo sa Purok-Size Bañadero, Ozames City. Iyang gipaabot ang dakong kalipay sa pagdawat og pasidungog gikan sa konseho sa dakbayan. Ako si Jessie Espinas sa Purok-Size Bañadero. Ako 33 years old. Dahong kalipay sa ako ang kagalingon nga nahimong na nailhan diri sa Tibok, Misamis Occidental nga this year nakakuha ko og duha ka titulo, 2 division diri sa Asia. For the first time ni nga nakuha sa akong kagalingon this year to 2025. Daghang salamat sa pag suporta sa Tibok, Ozames City nga nahimong nagpaila sa ako. Gisaysay usab ni Espinas ang mga titulo ug record nga iyang nakuha ug ang mga update bahin sa mga awards nga iyang dawaton pa. Last fight nako ang IBF o ang una ang WBC Asia. Ang WBC last June 21, 2025. Ang IBF is August 14, 2025 sa Abra. 27 wins, 15 knockouts, 7 loss. Unsay next move nimo karon? Karon naatay kuan awarding coming sa WBC dito sa Bangkok, Thailand. Gi-supportahan ta ni ako sa akong promoter. To bala, shout out sa akong promoter nga si Sir Brico Langbay Santig, Highland Boxing Promotion. Ang akong coming fight di paingon nga finalize na siya nga gihatag ni Sir Brico sa akong promoter karong December 17. Gihulat pa nako ang final
update. Wa pa ko kakuan sa title or dipinsa sa akong WBC or lahi nga title belt. Ako lang i-post akong kagalingon nga i-training gud maayo, disiplina, pangayoon gyud ako sa Ginoo nga kadaugan ana. Gisugid usab niya ang suporta nga iyang nadawat gikan sa mga teams ilabi na sa Dr. J Boxing Gym ni Dr. JC Ayop ug lakip usab ang suporta gikan sa pambansang kamao si former Senator Manny Pacquiao. Wala gid ni masayang kay tungod kay sa pagsuporta sa akong mga kauban sa akong team, ilabi na sa among gym sa Doc G Boxing Gym nga gipanguluhan ni Dr. JC Ayop nga siya ay naghatag gyud namo og suporta sa pag travel sa mga allowance ug mga food. Okay man ang pagsuporta sa ilabi na sa MP promotion nga kanunay gyud sila gahatag og dula. Labi na sa iyang anak nga gisuportahan niya maayo si Iman Bakusa. Senator Manny, salamat sa iyong walay sawang pagsuporta sa boxing. Niini, minsahe ni JC Little Giant Oliveros Espinas sa tanang mga aspiring boxers sa Dakbayan. Tanang mga gustong magboxing sa ilang mga pangandoy nga gustong mahimo nga mag-champion. Disiplina ra gyud sa pagalingon o training hard, patuo lang gyud sa mga coaches og gusto mo mag-training dinhi lang sa ato ang gym sa Doc G Boxing Gym diri sa Ozamis sa Annex. Alang sa Ozamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat May, 56 ka mga kabataang chess players mitapog sa Dakbayan alang sa batang Pinoy chess henyo Mary Melody Reyes. Salang sa report. Sa tinguha sa pagpalambo sa kabataang chess prodigies sa tibuok nasod, mitapok ang 56 ka mga batang chess players gikan sa lain-laing bahin sa nasod adlong Sabado, Nobyembre 15, 2025 alang sa batang Pinoy chess henyo sa Ozamis City Gymnasium, usa ka 3-year maiden program og pet project sa Philippine Sports Commission kon PSC ug National Chess Federation of the Philippines kon NCFP. Matud ni Engineer Ray Orbistondo, presidente sa Ascenso Misamis Occidental Chess Association kun AMOFCA, atol sa interview kaniya, kini mao ang unang chess event sa probinsya alang sa mga kabataan nga 10 anyos paubos nga naghatag og talagsaong kahigayunan kanila nga mapalambo ang ilang abilidad ug talento aron mahimong umaabot nga miyembro sa Philippine Chess Team. Kani siya first na mga 10-year-old kay para ang mapili diri mahimong i-training for Philippine team. Ang maong kalihukan, wala lamang nagtapok sa mga kabataang chess players gikan sa Dakbayan sa Ozamis, apan nagdani usab sa mga partisipante gikan sa kasigbit ug lagyo nga mga lugar sa nasud, sama sa San Mateo Rizal, Bogo City, Kidapawan, Davao, Surigao ug Zamboanga nga nagpamatuod sa halapad nga natad ug dakong epekto niini sa kadasig ug paglambo sa chess sa nasud. Pero kani makalingaw kay first man sa mga bata nga 10-year-old nya abi natog taga Mindanao lang, pero pagtan-aw nimo sa list of participants San Mateo Rizal, Bugo, Surigao, Zamboanga, Kidapawan, lagyo naman day kayo. Kini mao ang ikaapat ug katapusang kalihukan sa PSC NCFP Chess Series nga gipahigayon sa bulan sa Oktubre ug Nobyembre nga nagtapos sa duha ka bulan nga puno sa kadasig, talento ug kahanas sa matag chess player. Dugang paniini, gibutyag usab ni Engineer Orbistondo ang kabahin sa papremyo sa maong tournament. Ang premyo mo ani sponsored man sa Philippine Sports Commission. So ang premyo ilang i-train for 3 years sa mga grandmaster nato para may mahimong future grandmaster sa Pilipinas o member sa Philippine team. Gipasalamatan usab niya ang hugot nga suporta ni Mayor Sam Norman G. Fuentes nga kanunay nagpaluyo sa tanang lakang ug kalihukan sa probinsya. Ay mapasalamatong kay takang Mayor Sam Fuentes kay apil man sa team Ascenso Misamis Occidental headed by Governor Henry Suaminal. Kaning gym mao may atong regular na venue. So tungod yun kang
chess player po si Atty. Sam Fuentes. So, ako kayo ito pasalamat kay Atty. Sam na permanente siya na nagpaluyo. Niini, gipaabot niya ang iyang mensahe sa tanang chess players ug awhag niya sa tanang mga mahiligon sa chess. So, ihawag na ito tanan mga parents, mga player nga sabay raman dayta sa ilaha. More governor waminal na mag-support like kani mapagawas day nato nga mas daghan labi na taga Misamis Occidental na mga maayo na players na pwede ta mo conquer around ng Pilipinas. So napamatud-an na kusog man dayta. So ato na lang nang ipadayon pagdula try out mo sa mga tournaments niya kay nakita naman ang uban daga naman gabantay apil na lang permanente sa mga tournaments o mga opportunities nga pariha ni. Ang batang Pinoy chess henyo nagpamatuod sa dakong potensyal sa mga kabataang chess players sa tibuok nasud. Diin ang maong kalihukan dili lamang naghatag og kahigayunan sa pagpalambo sa ilang talento, abilidad ug kahanas, apan usab usa ka paagi sa pagpalig-on sa ilang intelektual ug strategic skills ug pinaagi sa lig-on nga suporta sa Asenso Administration sa lokal ug nasudnon nga mga sport agencies na himong usa kini kadakong lakang aron mas daghan pang kabataan ang mahatagan og oportunidad nga mahimong future grandmaster sa chess sa Pilipinas. Alang sa Uzamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, 55 ka barangay nutrition scholars sa Uzamis City mitambong sa 8th Regional BNS Conference sa Camiguin. Si Glenn Ray Rulina alang sa maong report. Malampuson nga mitambong ang 55 ka mga barangay nutrition scholars kun BNS gikan sa Uzamis City alang sa 8th Regional BNS Conference nga gipaygayon adto Nobyembre 12 hangtod sa 14 sa New Camiguin Gymnasium, Mambaho, Camiguin. Ang maong 3 days conference nga may temang BNS in action sama-sama sa nutrisyon sapata para sa lahat. Nagatapok ang mga BNS gikan sa lain-laing lungsod ug dakbayan sa Rion 10 aron nga palambo ang ilang kahibalog, kahanas o kapasidad sa pagdala sa mga programa sa nutrisyon sa barangay nga nagpunting sa malungtarong solusyon batok sa malnutrisyon. Gipresentar sa programa ang dagang sesyon sama sa The Philippine Plan of Action for Nutrition kun PPAN 2023 to 2028, Community Nutrition Services, Enhancing BNS Documentation Skills, DRRM for Nutrition, Orientation on DPT Plus Data Quality Check, Integration of Nutrition in Barangay Plans and Budgets. Apektadong mga issues ug best practices sa nutrisyon ang gilatid sa mga resource speakers gikan sa National Nutrition Council Region 10, Provincial Nutrition Committee o Camiguin Provincial Government. Sulod sa kalihukan gihimo sab ang BNS General Assembly Modern Dance Contest o pag-ila sa mga bagong opisyales sa Nutrition Federation of BNS Region 10. Gipaabot sa delegasyon sa Uzamis City ang ilang dako nga pagpasalamat sa kanunay Asenso Administration ni Mayor Sam Norman Go Fuentes nga nagasuporta sa partisipasyon sa mga BNS aron niya mas mapalambo pa ang natad sa nutrisyon sa syudad. Pinaagi sa mga suporta na padayon ang tumong sa lokal na paggamhanan nga mapalig-on ang nutrition program sa masustansyahan na ang kahimsog sa mga kabataan o pamilya o mapadayon ang usa ka malinawon, malambuon o himsog nga Uzamis City. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Uzamis rice farmers makadawat sa 7,000 pesos nga ayuda. Ani ang report niya Don Vicena. Siguradong ikalipay na usab sa mga kwalipikadong rice farmers sa dakbayan sa Uzamis ang maayong balita nga gipadangat ni Committee on Agriculture Chairman Honorable Sancho Sani Waminal Jr. labot sa ayudang pinansyal nga gikatakdang ipangapod-apod na usab sa Asenso Uzamis Administration sa dili madugay. Matud pa ni Honorable Sani Waminal nga giklaro pa sa buhatan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes ang tukmang adlaw sa pagpangapod-apod sa tag 7,000 pesos matag usa ka rice farmer
ning syudad kauban ang City Social Welfare and Development Office. Yang nasaran nga ang Rice Farmers Association sa Ozamis adunay 872 ka mga registered members apan 774 lang ang kwalipikadong makadawat. Pinagi usab sa aktibong mga personnel sa City Agriculture Office na submitar na usab ang mga listahan sa buhatan ni Mayor Sam Norman Fuentes aron makapahimalo sa libreng similya gikan sa Kapitolyo. Dako ang pasalamat ni Honorable Sunny Waminal ang kaaktibo sa kagamhanang probinsyal sa pagpangulo ni Governor Henry Waminal alang sa mapadayonong pagpalambo sa sektor sa mag-uuma og humay, partikular sa Ozamis og sa manitong suporta usab karon sa liderato ni Mayor Sam Norman Go Fuentes sa tumong mas mutaas pa ang produksyon sa humay pinagi sa ARFAP o Asenso Rice Farmers Full Assistance Program. Allow me to share a brief update from the Committee on Agriculture and Senior Citizens, which this representation has the honor to chair. For our rice farmers, Madam Chair, Ozamis City has a total of 872 registered rice farmers. Out of this number, 774 are qualified to receive the Rice Farmers Financial Assistance. That's 88.76% of our total rice farmers who will be given financial support amounting to 7,000 pesos each. So maybe this week, Madam Chair, mag-release ni ang ato ang Asenso team with the SWD. And Madam Chair, to be eligible for this program, a farmer must be registered in the RSBSE, registry system for basic sectors in agriculture, must be engaged in rice production and must have a farm area of 2 hectares or below. The said list has already been endorsed by our very supportive City Mayor to the province for further endorsement to the Department of Agriculture, Region 10 Office. Alang sa Ozamis Today, Adoni Desina report. Salamat Don, Presko, Sina and Reserve Suites, formal ng giablihan. Naghatag akong oportunidad sa pangnabuhian sa komunidad ani ang Maritalye. Nga nagpamatudso sa kabagong iyugto sa turismo lokal nga pag-asenso, formal nang nag-abli adlaw nga Sabado, Nobyembre 15, 2025, ang Press Cocina and Reserve Suites nga ana mahimutang sa Purok 7, Sitio Tipan, Barangay Stimson Abordo, Ozamis City. Usa ka moderno nga dining ug tourist accommodation spot nga nagdala sa kombinasyon sa lamian nga pagkaon, komportableng pahulayan ug relaxing nga palibot, samtang nagtanyag og malinaw nga ambience ug kalidad nga serbisyo. Ang opening ug ribbon cutting ceremony gitambungan sa pipila ka opisyal sa dakbayan ug barangay, kapamilya sa tag-iya ug tagdumala ug mga suod nga higala nga nagpakita sa ilang mainito na suporta sa maong pagbukas. Kenduman nga dili sayon ang proseso nga ilang anagian itungod sa daghang mga requirements nga kinahanglan nga i-comply alang sa legal nga pagbukas niini. Apan human makumpleto ang tanang papeles ug makomply ang tanang legal nga gikinahanglan, opisyal nga nabuksan sa publiko ang Press Cocina and Reserve Suites sa pag-operate ug pagserbisyo sa dakbayan. Sa interview sa General Manager sa Press Cocina nga si Miss Hana Agulimlim, iyang gipaabot ang iyang dakong pasalamat sa suporta ug tabang iyang nadawat gikan sa lokal nga panggamhanan sa Ozamis, natagan gyud sila og oportunidad nga formal nga makabukas. Grabe ang pagsuporta ug pagtabang sa atong LGU. Gitagaan na gyud tag opportunity nga ma-open na gyud finally din sa barangay Stimson Abordo, kaning barangay kapitan nato, ang atong mga kasilinganan. Grabe ilang support pud nila sa ilang pagtabang, sa pagpahina, sa pag-finalize sa plano. Daghang salamat sa mga taong nitabang kanamo. Gibutyag usab niya ang dakong suporta nga ilang nadawat gikan sa atong mga kaigsuunang subanen. Ay, grabe sa pag-ugbok ani, sa pagpananghid namo, nitugod gayud sila kung unsa ang among mga request. Nitabang sila pag-facilitate, ilaming gipasabot sa mga kanang mga kabutangan nga wala mi nakabalo sa una. Dugang paniini, gawas sa lamian nga pagkaon nga ilang reserve, nagtanyag usab ang Press Cocina and Reserve Suites ug lain-laing serbisyo ug kasinatian alang sa ilang mga bisita.
Usa pa lain gi-serve na to aside sa food, napatay mga drinks din. Yes, naatay kanang liquor, alcohol, din atay mga beer, naputay mga sodas, kape. Ang atong kape angay pang sigarbo, sakto no? Kay lami atong kape dayon kape nga murag kabo ang kadakon sa tasa. Yes. So mas maayo pag labaw na temporon din bugnaw kayong lugar. Yes, correct. Kaning Press Kusina nindot kini nga lugar. It's a breathtaking view. Naatay hamugaway nga restaurant ug lamian nga mga pagkaon. And then naputay cabins nga pwede mag-overnight stay ang mga family, mga friends. Igarantiya usab niya. Ang atong pagkaon is reasonable price pero nagkagaranti sadok gyud ko nga lami ang pagkaon kay ang ato ang chef is international chef Gini si Glenn. Samtang mipahayag usab sa iyang mensahe ang head chef sa Press Kusina and Reserva Suites. I try all my best nga lami atong food, mga satisfied atong mga customer, client o mga families. Hopefully soon nga daghan pa mga family ma-invite nato dire or ma-improve kana lang. Sa laing bahin, mapasalamaton usab si Stimson punong barangay Arnold Casinto nga aduna na gyud sila'y mapasigarbo nga maanindot nga kananan sa ilang barangay. Nga sumala pa niya kini usa ka dugay ng damgo ni kanhi Kapitan Ruel Paran nga karon natuma na. Among kinising-kasing nga pagpasalamat gikan sa akong barangay Stimson Abordo nga naanagin may pasigarbo sa among Stimson Abordo Sitio Tipan nga kananan o Press Kusina nga kung kamo makalaag diri pwede inyong matistingan ang mga pagkaon diri sa among Press Kusina. So sa inana dako kay kog pasalamat gyud sa atong halangdong mayor. Mo ni gikuan ni Kap Ruel sa una nga damgo nga sa pagkakaron natuman na gyud ang damgo. Gisaysay usab ni Kapitan Casinto ang dakong epekto niini sa panudanan sa ilang barangay. Dako kay ni katabang sa panudanan sa among barangay. Kini nga naabrihan karon nga sibling restaurant. Na dako kay kog pasalamat. Usab sa gipasigarbo sa maong establishmento, mao nga 90% sa ilang staff and crew mga subanen nga naghatag og dakong oportunidad sa pangnabuhian sa mga residente sa mga barangay ug sa kasikbit nga mga lugar. 90% of them are subanins. Ang taga-syudad dinhi is ako, si Chef Glenn ug naay isa ka server, and the rest taga-diri gid sila sa Stimson Abordo. Nalipay gid sila. Ay ngano man mostly sa ilaha may dugong subano gina sila. So karon gina approve na so nalipay gid sila. Na nagibon sila sarang kapong buhian ipakaon nila silang pamilya. Ang Press Kusina and Reserva Suites bukas matag adlaw gikan ay Lunes hangtod Domingo gikan alas 7 sa bundag hangtod alas 9 sa gabi. Ug alang sa reservations ug inquiries mahimo silang kontakon pinaagi silang Facebook page o sa ilang numero 0918-979-6642. Ang pag-abli sa Press Kusina and Reserva Suites sa Dakbayan sa Ozamis wala lamang nagpailas o sa kabagong yugto sa turismo ug lokal nga pag-uswag sa barangay Stimson Abordo kundili naghatag usab og dakong oportunidad sa pangnabuhian sa mga residente. Ilabi na sa mga subanan, staff and crew nga nagpakita sa ligon ug mas paspas nga paglambo ubos sa Asensa Ozamis Administration. Asen sa Ozamis Free Hospitalization Program, gisulbad ang pinansyal nga problema sa hospital bill sa legal guardian. Mibalik alang sa report si Mary Melody Reyes. Isip sa ka-legal guardian, si Nelson Quaresma, 69 anyos og residente sa barangay Carmen Annex ning Dakbayan sa Ozamis tungod sa problema pinansyal sa dakong hospital bill, may duol aron mag-avail sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program kagipangunahan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes para sa iyang pag-umangkon nga si Willard Tives, 43 anyos nga na-admit sa Tobias Feliciano Faith General Hospital. Sumala pa niya
niya, siya ang ga-process alang sa iyang pagumangkon tungod 4 years old pa lamang si Willard, siya na ang kauban ni ini. Og medical assistance sa ako ang pagumangkon na hospital sa kuan ng Faith. Mga 4 years old na pa na siya, gibili na sa kuha, murag ako na siya nga. Ako na ko. Then di naman pud siya mo uli sa ilahan, naaraman gyud sa balay hantod nga karon nga nagdaot siya. Lisod pud og dili nako siya asikasuhon nga. Mamaya akong kauban sa balay gyud. Sa diagnosis ni Willard, aduna siya acute bronchitis o aspergilloma o type 2 diabetes mellitus. Matod pa ni Tatay Nelson, ang posibleng hinungdan niini mao ang pirmi nga maughan og singot sa likod. Sa pagduol niya sa buhatan sa Ascenso Ozames administration, natubag og i-zero ang ilang hospital bill nga mikabat sa 27,964 pesos and 24 centavos. Kanan na ang unsa na kanang sakit sa baga bitaw tungod sa sige siya og kuan iya panington bangad mauga sa likod o 27,000 zero balance. Salamat yo kayo sa Ascenso, no, dako kayo siya og ikatabang sa namong mga naglisod gyud, dili gyud may maka-afford anang naa nga mga kantidad ug mahitabo mangani makautang-utang yun, pero karon giluwas gyud mi sa Ascenso sa kuan among mga problema labi na gid sa health. Gisay-sayo sab niya ang dakong tabang sa nahiskutang programa nga makaabag sa mga katawhan nga anaa sa kalisdanan, ilabi na nga gipaluyuhan kini sa Team Ascenso leaders nga mao sila Mayor Sam Norman Fuentes, suporta nila Governor Henry S. Fuminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal ug Ascenso Pinay Representative Congressman Attorney Indy F. Fuminal Jr. Ko gid siya og ikatabang sa mga kabus, no, labi na gyud sa mga nang naglisod gyud sa akong nakita nga mga ngayon gyud tabangonon, then naagud sila suportado gyud gikan ni Gob, ni Kong Ando og ni Kong Indy og si Mayor Sam, tabang gyud sila sa mga kabos. Salamat gyud kayo ni Gob, Henry, ni Kong Ando, ni Kong Indy og ni Mayor Sam og sa iyang mga kauban sa Team Ascenso. Panghinaot usab niya, naot ko nga makapadayon sila sa pagpangalagad sa ato ang probinsya o pag-alagad sa mga katawhan. Ako pong iampo ang ilahang mga mayong panglawas, ang ilahang mga mayong tumong, ilang mga mayong programa. Buligan sila sa ato ang kahitasan nga makapadayon sila. Alang sa Ozames Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat, Mel. Ang Ozames Today, itod ka nato yung serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Ozames Administration, ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes, pinaagi sa Ascenso Ozames News Channel. Alang sa duwang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Uminal, Kong Ando Uminal, ug Ascenso Ozames News Channel. And don't forget to subscribe to the official AONC YouTube channel. Di makita sa ninyo nga nakastream live ang among mga programa. Sa ngalan sa kitibukang AONC team, Yonsho Midalio, Adoni Dicena Jun Purgatorio, Ares Carpio, Kim Letangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angel Mea Kirante, Mary Ana Lumapas, Xander Dalid, ug si Glenn Bayruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Humotikson, daghang salamat. Kanunay Ascenso Ozames, padayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.